Mukhang e-bike pero scooter pala na 150cc. So tingnan natin ngayong araw ang pormahan nito, yung kanyang specs, ang features, at kung magkano ba ang Kymco $150. Tara! Bago ang lahat ay pakilike muna ng video at kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay mag-subscribe na rin para mas ma-update kita sa mga susunod pa nating video. At ayun na nga, nandito tayo ngayon sa may LGM Motorcycles dito sa may Antipolo sa harap ng Inares para i-review natin ang Kymco $150. So tara, i-walk around review na natin ito. Sa looks na ito ay mukha talaga siyang e-bike. Paano ba naman, unang tingin pa lang talagang mapapansin natin na medyo mababa siya. Kaya talagang unique ang scooter na to. Unang tingin dito sa unahan ay mapapansin din natin yung kanyang dual na headlight. So naka-oval shape ito. At yung kanya namang signal light ay medyo pahaba, medyo manipis. First time ko makakita ng ganitong klaseng signal light kaya talagang napaka-moderno niyang tingnan. Dahil nga naka-naked handlebar siya, medyo rugged yung kanyang datingan. Kapag kasinilip natin, yung kanyang headlight ay naka-LED na kaya maliwanag siya at hindi naman nakakasilaw kapag nakasulubong natin sa umaga. Pero kapag sinilip naman natin yung kanyang daylight at yung kanyang signal light dito sa huli ay naka-bulb type pa. So napakalawak din ng kanyang floorboard o yung kanyang gulay board kaya talagang marami-rami tayo ditong mailalagay kapag ginamit natin to sa pamamalengke or kahit na anong bagay o dalahin natin kapag nasa biyahe tayo. Medyo marami-rami tayong mailalagay dito. Nahahati sa dalawa yung kanyang upuan. Dito sa bandang gitna, mapapansin natin na may button dito. Pag pinindot kasi natin to, iaangat yung upuan sa bandang huli na pwede naman nating sandalan. Kaya dagdag sa pagiging komportable ng motor na to. Na tinatawag nilang flip tech. At meron ditong parang lagayan ng mga goods or mga bagahe natin na kapag pinush natin sa bandang hulihan, medyo napapahaba ito or nauurong sa bandang likod. Kaya medyo luluwag pa kapag nilagyan natin to ng mga dalahin. Yung grab bar niya ay located dito sa kanyang bandang gilid. Parang pwede mo siyang lagyan dito ng saddlebag. Yung apakan ng ating mga backride ay alloy kaya durable ito at yung fairings dito bago natin maapakan yung kanyang footrest ay meron siyang parang scratch resistant kasi ito yung una nating maapakan bago yung kanyang footrest. Napaka minimalist lang din ang motor na to. Kung makikita natin wala talaga siyang decals, meron lang siyang Kymco dito sa pinakaunahan at $150 naman magkabilaan dito sa bandang hulihan. Kaya talagang premium na premium din yung datingan niya. Kumbaga napakasimple lang ng motor, walang mga decals. Pagka sinilip natin yung kanyang looks or yung kanyang angulo dito sa bandang gilid, ayan lang yung makikita natin, napakasimple ng motor. Kaya overall na datingan ng motor na to ay napakasimple, pati kulay niya, simple lang, dalawang kulay lang yung ginamit. Itong nire-review natin ngayon ay kombinasyon lang ng black at yung parang gold or bronze na kulay. Ang Kymco $150 ay may tatlong color variant. Meron siyang lake green, pearly white at ang ating nire-review ngayon na flat black. Alin sa mga kulay na to ang gusto nyo? Comment nyo kasi baba. At pumunta naman tayo sa puso ng motor na to, yung kanyang specs. Meron siyang 150.1cc engine displacement to be exact, single overhead cam, 4-stroke, single cylinder, air-cooled, naka-FI na rin kaya matipid sa gas, na kayang mag-produce ng maximum power na 11.3 horsepower at 7,000 RPM. At may maximum torque naman at 12.8 Nm at 5,500 RPM. CVT automatic. Ang kanyang starting system ay electric at napaka-conveniente ng motor na to dahil yung kanyang tangke ay located dito sa may unahan. Nandito yung kanyang tank cap na napakadali lang din buksan. Pihitin lang natin dito sa kanyang ignition switch at mabubuksan na natin ng kanyang tank cap. At may tank capacity ito na 8 liters kaya medyo malaki-laki na rin or marami-rami na rin yung pwede nating ikargang gasolina dito kaya hindi tayo mayat-maya magpapagas. At napakatipid na rin nito sa konsumo ng gasolina dahil kaya nitong tumakbo ng 45 kilometers sa bawat 1 litro ng gasolina. Dito sa kanan, ayan yung kanyang ignition switch. Astig din yung kanyang susi dahil napo-fold dito, natutupi. Ayan o. Meron din siyang pocket dito sa bandang kanan. Kaya kung may mga ilalagay man tayo dito, sabihin natin yung mga barya or basahan, pwede nating ilagay dito. Meron din siyang hook
dito sa unahan na pwede nating pagsabitan ng dalahin natin, gaya ng plastic bag, eco bag, or payong. So pwede nating isabit dito. At pag binuksan naman natin yung kanyang underseat compartment dito, meron din naman siyang katamtaman na sukat na underseat compartment. Pwede na nating ilagay dito yung ibang mga papeles, kapote, or yung ibang mga essentials. Siguradong hindi naman talaga magkakasya dito yung full face na helmet. Pero kung alanganin din magkasya yung half face na helmet, meron naman siyang dalawang hook dito na pwede nating pagsabitan sa ating mga helmet. Napansin ko dito sa kanyang brake lever dito sa may kaliwa, meron siyang handbrake or park brake lock. Kaya safe na safe yung motor natin kapag naipark natin to sa alanganing lugar. Let's say, di pantay na kalsada or medyo matere. Hindi basta-basta gugulong yung ating motor dahil pwede nating ilak ang kanyang preno. Iwas tumba ng ating mga motor. Maliit yung kanyang panel pero naka-digital ito kaya madali nating maintindihan ang mga impormasyon na kailangan natin at yung mga basic na indicator. Sa mga switch nito, dito sa kaliwa ay nandyan yung passing light, nandito rin yung high and low, turn signals, at ang kanyang busina. Sa kanan naman, nandyan yung kanyang hazard switch, engine kill switch, at yung kanyang electric starter. At dito naman sa pinakagitna, sa baba lang halos ng kanyang panel, ay nandyan yung charging port na Type-C, kaya madali lang nating hanapan ng cable kapag gusto nating mag-charge. Kaya hindi tayo dito kakabahan kapag low ba tayo sa mahabang biyahe kasi pwede tayong mag-charge dito. Sa kanyang mga brakes, ayan, sa unahan ay naka-disc brake at sa likuran naman ay naka-mechanical drum brake. Naka-telescopic fork naman sa suspension niya dito sa unahan at sa likuran naman ay naka-swing arm na dual shock absorber. 90/90/12 ang sukat ng kanyang gulong dito sa unahan at sa hulihan naman ay 100/90/10. So parehas na naka-mags type at naka-tubeless na rin. So sakto lang din yung kanyang bigat dahil meron siyang 125 kilograms. So sakto lang sa kanyang displacement at sa sukat ng motor na to, hindi siya ganun kabigat, hindi din naman siya ganun kagaan. Sa kanya namang dimension, meron siyang length na 1,935, meron naman siyang width na 720 at meron siyang height na 1,065 mm. Siyempre, hindi naman makukompleto yung ating vlog kung hindi natin sinukat yung kanyang seat height. Dahil medyo mababa ngayong motor na to, ay hindi tayo nahirapan na sumampa, abot natin yung sahig sa height natin na 5'6". Kayang-kaya natin siyang dalhin. Flat-footed tayo dahil meron siyang seat height na 745 mm. At ang kanya namang wheelbase ay may sukat na 1,395 mm. At ang Kymco $150 ay makikita natin dito sa LGM Motorcycles dito sa may Antipolo sa tapat ng Inares. At ang SRP ng Kymco $150 ay 127,800. So sa inyong palagay, sulit ba ang Kymco $150 sa kanyang specs and features? So comment nyo nga sa baba. So that's it for today's vlog. Kung umabot ka sa huling bahagi ng ating video, ay huwag mo nang kalimutan mag-like, mag-subscribe na rin para mas maging updated ka pa sa mga susunod nating video. So that's it for today. Thanks for watching. Bye-bye.